Alam niyo, ang isang problema sa John Deere na panood ko sa isang vlog, anong repairs dyan? Hindi pwedeng mag-repair ang farmers. Kailangan dalhin mo sa dealership like this, Pattison. Sila ang magre-repair ng equipment. Hey buds. How's it going today? I'm good, you? Oh, not bad. What's... think you can park it just in front of that door? You want me to get inside the door? Just back it up, I guess, in front of that door, and then I can get it unloaded for you. Okay, just here, not inside? No. Okay. This is front. Then you're gonna put some tires, right? Yeah. Then I'm gonna detach my trailer. Yeah, so once we park it there, you can unhook all your straps, and then I just gotta extend the back axle, put tires on the back, on the front, and then we should be able to get it off. Okay. Usually takes about an hour and a half. Yeah. Okay. Oh, grabe. Kita nyo guys. Ice. Frozen. Ang tanong ngayon, yung aking mga chain. Frozen. Ayos oh.
dito pag ina-unload sa Q-line, nililift yan tapos pinapatungan nila ng tsaka nilalagyan ng gulong. Dito naman, dito nila mismo lalagyan ng gulong sa trailer, then unhook ko yung detach ko yung trailer, lalagyan ng gulong, then aabante na siya. Pangit ang panahon kahapon sa may lagpas ng Brandon, kaya meron siyang freezing rain. Yan ang gulong. Excuse me, bro. Where's your washroom? Washroom? Yeah. Just wanna pee. If you walk into the door, you'll see this kind of like along this wall, there'll be a door facing this way. Okay. Okay. Natanggal ko na lahat, pati windshield tarp, lahat ng chain. Double check lang baka may damage bago nila ilabas. Nakabit na rin nila yung paglalagay ng gulong. Yun ang gulong. Nakabit nila. And yeah. So far so good. Okay. Okay, this thing here, brand new, right? Sa summertime, pagkatapos ng winter, this thing here will work hard sa bagong kanyang customer. Kasi dito ayusin nila lahat, then ibibenta sa farmers. Just like this. Ito used na. Yun mga used na. So it's almost half. It's almost $1 million USD. So $1 million for sure dito sa Canada plus tariff. Kasi almost 800,000 USD na tong price niya eh. Then plus ipapatong ng dealership sa farmers, yung price niya abot na siya ng $1 million Canadian dollar. So ayusin na nila to, and dami lang binta doon, no? Sa labas dealership sila ng mga John Deere. Alam niyo, ang isang problema sa John Deere na panood ko sa isang vlog, kasi ito pala pag nasira itong mga tawag niya ito, computer, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Example, ako yung farmers, akong bumili nito, nasira or may mga malfunction sa computer na kailangang i-repair, hindi ka pwedeng ikaw yung mag-repair as farmer. Okay? Kailangan itong John Deere naka-close yung kanilang system sa mga repairs. Kahit anong repairs dyan, hindi pwedeng mag-repair sa farmers. Kailangan dalhin mo sa dealership like this, Pattison. Sila ang magre-repair ng equipment. So yun ang napanood ko dun sa isang vlog na nirereklamo ng mga farmers na the right to repair. Dapat kung anong nasira sa kanila, kaya na lang i-repair, sila na yung gagawa. But yung policy ng John Deere, yung kanilang system, yung kanilang computer, everything, kailangan dalhin mo sa isang certified na dealership at sila ang gagawa. So kung nasira yung equipment mo, tapos anihan, kailangan mo lang umani, kailangan mo pang dalhin sa repair shop or sa tawag dito, yung authorized lang na dealership. But hindi agad magagawa yan dahil ipipila yan. Just like sa mga trucks, kung masira yung mga trucks ninyo,
may-ari kayo ng mga sarili niyong truck, hindi agad yan ipapasok kasi dyan sa loob merong mga nire-repair na mga equipment. So pila-pila, abot ng 2 linggo, 1 linggo bago pa yung turno mo makapasok sa loob at ma-repair, magawa yung kailangan gawin. Yes, yun ang inaano ng John Deere, ng mga bumibili ng mga equipment ng John Deere, na dapat meron silang the right to repair ng kanilang equipment. Kasi sa'yo na yun, binili mo eh. Pero hindi ka pwedeng gumawa kung anong mga problema sa computer, mga software, walang benta sa market, or walang mga authorized na mga shop, na mga maliliit na shop. Hindi authorized yung mga maliliit na shop dahil wala silang software, dahil naka-private ang kanilang software sa kanilang machine, no? So yun ang ng mga farmers na kailangan dalhin talaga sa dealership yung mga equipment ng John Deere. Wala kang karapatan na magkalikot-kalikot dyan, wala. Lalo na ito dahil napaka brand new, so under warranty sila talagang gagawa niyan, na? But yeah, yun ang hinanaing ng mga farmers sa US. Kahit siguro dito sa Canada ganun din, wala silang the right to repair. Pumasok ako dun sa loob, nakita ko sa loob ang mga nire-repair na, dami. So ganyan, mga for sure yan, nakapila yan sa mga farmers yan, hindi pa magawa dahil ang dami pang ginagawa sa loob. Siyempre yung mga mekaniko per oras, hindi agad nila irarush yung gagawin mo, di ba? So kailangan maghintay ka ng yung turno kung kailan ka papasok. Kita mo yun sa taas na yun? Meron din yan sa taas eh. Kaso lang, yun ang tawag dito, nakatiklop lang siya kasi hindi siya pwede during sa transit, hindi siya pwedeng i-spread. Nakatiklop siya. Di ba? Napakalaki, no? Jumbo. Good. That's okay. Mahinga na siguro ng American blend within US. Okay. Gusto nila itaas yung suspension kasi hindi na may lagay yung gulong. Ito yung kagandahan sa mga RGN ngayon. Meron siyang regulator control. Kung mabele ka, sumabit yung trailer mo sa ground, pwede mong i-adjust yung height ng trailer. Okay, pwede mong i-adjust ang height. Pwede mo siyang i-increase and decrease. Depende, example yung height, yung load ay sasabit sa tulay, pwede mo siyang i-dump suspension, decrease mo yung suspension. So far, tumataas na siya. Taas na talaga siya, example, taas na yan, no? From the ground, pwede mo siyang i-hold dito. Yan. Yan, i-hold mo siya dito. So yung height niya, mag-stable yung height niya, hindi siya bababa, hindi na rin siya tataas. So I think okay na ito. Yan. Snow. Yung isa na ikabit na nila. Nakabit na nila yung dalawang gulong. So mataas na yung height ng airbag, right? Full extended na yung airbag. Yan, naka full extend na siya, oh. So pag na kabit na yung dalawang gulong sa front, tsaka naman siya i-lower down ang airbag, flat na flat, para makuha nila tong damage. Then makakabanti na yung equipment. Then hindi ko muna siya i-detach now dahil kailangan muna nila yung height. Kasi pag i-detach ko yan, bababa yan, mas mahihirapan silang magkabit ng malaking gulong dito. Isang malaking gulong dito sa front pag na-drop na yan. Pero pag once na nakabit na nila, tsaka drop lahat, pati yung trailer drop, then ba sila palabas. Tapos itong sa front, guys, itong sa front,
Pag nabeli ka dito sa front, no? Paano mo i-extend yung airbag mo? Kasi normal height na yan ng airbags. Dalawa yan kaya airbags. Pag dito ka nabeli, anong gagawin mo? Wala nang extension doon sa truck. Hindi siya pwedeng i-adjust doon sa truck. Hindi siya kagaya sa mga Europe na mga truck na mayroong fully extend talaga yung kanilang airbags. Dito, wala. So anong gagawin kung dito ka nabeli? Sample, ang bigat, no? Ang bigat niya kasi doon sa likod pwede mong i-adjust eh. Kung sobrang bigat talaga sa likod at bumaba na talaga yung level ng yung deck sa ground, pwede mo siyang i-adjust. Once na loaded na yung equipment, pwede mong i-adjust yung i-increase mo yung airbags para umangat yung puwet. Pero pag umangat yung puwet, yung dito sa harap hindi siya aangat. So anong gagawin? Paano mo siya iangat to dito? Wala na siya, hindi siya pwedeng i-extend gamit yung mga switch button doon, wala. So ang gagawin dito, alam nyo, tatanggalin nyo yung leveling bulb. Leveling bulb. Where's the leveling bulb here? Baka dito sa isa meron. Meron. Merong leveling bulb yan. Doon sa likod. Ito yung leveling bulb. Yeah. Tatanggalin mo to para mag-extend yung dalawa. Ito palang leveling bulb. Wala siya doon sa likod, na dito sa front. So kita mo naka-tornilyo. Tatanggalin mo lang to. Then aangat na yan. Ito yung adjust niya para umangat yung airbag. Mag fully extend yung airbag. Then para umangat din yung front. Yung front dito. Yung front yan, aangat yan kasi mag fully extend yan gamit yung isang leveling bulb dun sa ilalim. Diba? So maraming mga nabibili na mga driver, but siguro hindi nila alam na pwede palang tanggalin yung leveling bulb. Kaya ang ginagawa, tawag ng crane, left ang trailer kasama ang load. Ito pala guys, papakita ko sa inyo. Pag ang load kagaya nung nangyari nung isang yellow na tandaan nyo na nahulog, nagtip. Pag ang load, ang gulong ay ganito ang pagkalagay, nasa loob yung tornilyo, okay, nakapaloob. Pag i-pull out ko to, okay, ang pinaka wide nito ay hanggang dito. Hindi siya safe i-load, okay? Hindi siya safe i-travel kasi pag pinull out ko to, full swing ang pull out. Ang sasakay lang to sa pull out dito lang. But pag i-twist nila tong gulong, itong area na to, yun ang nakapaloob doon, pwede yun. Pasok na pasok yun hanggang dito. Okay? Ito siya nakalabas. Ito siya na area, twist nila yan. So itong portion dito ang labas. Pag pinasok yan doon, lalo pag meron na siyang dual, may isa na siyang gulong, okay, yung isang gulong nakapasok dito, pasok yun. Okay lang i-load na rito, nakahang ito ng konti, pero yung isang gulong niya nakaapak dito sa frame. Yung isang dual niya nakaapak sa frame, pwede yun. Pero pag ganito ang pag-load, labas na labas siya. Kasi ito ang pinaka maximum at saka effective nito. Pag pull out nito, yung I think pang 3 butas hanggang dito, mga 3 feet siguro. Effective yun, mas solid pa yun. Pero pag pinull out mo na siya ng tudong pull out, wala na yun, wala na siyang solid. Kagaya nung nangyari sa yellow, ganito ang pagkalagay ng gulong nila, naka wide ng husto. So yun nga sabi ko, pag pinull out yan, itong portion lang dito ang makakasakay sa pull out, hindi siya yung buo. Okay, but once i-twist nila itong gulong, itong side, i-twist nila yan, salpak yun, itong gulong sasakayan dito sa frame, safe yun. Tapos meron kang pull out, safe siyang i-travel. Pero pag ganyan, no way.
Wag mo siyang ilo-load, wag mo siyang ikarga. Kailangan baguhin mo na nila yung forma nung ito siya, kailangan nilang i-load to. Alright, so may gulong na siya. Ba't nakahang? Okay, we're gonna lower down the trailer. Not yet. I Not got yet? the drive shaft on. Ah, okay. Otherwise it'll roll into your Yeah, okay. car. Yeah. May drive shaft pa. Ah, okay. Yeah. I think it's too short. So yung drive shaft na pala. Ito yung drive shaft niya, guys. Kakawis ko to doon para umikot. Okay, kita nyo dito sa forma na to, diba? May gulong na. Roll out na lang siya sa trailer mamaya pag once na may drive shaft nang naikabit. Pwede pa lang ganun, hindi na kailangan dalhin sa Q-line yard. Okay, drop suspension. All the way. So ngayon, paano lang matatanggal yung... Ah, yun. Umangat na. Naku, hindi pa rin. Yeah. Should be good down out there. We're good? Should be. Huh? Should be good. Okay, I'm gonna detach the trailer. Kalimutan ko pala yung damage. Okay. Ito yung exciting part, mga chuy.
sliding part. Tatanggal lang. Ah, yeah. Yeah, you have to just like a Yeah. run out here. So yun? Just from there, I guess. Yeah. Just grab my damage. Okay, let's go. Okay. Hilahin natin yung neck. Okay. That's it, though, guys.
Yung steering niya sa likod. Yung drive niya ito. Yun ang steering niya. Ito yung steering niya. That's it, guys. Woo! Thank you, Lord. Out of the trailer. That's it. Alright, okay. Kukunik ko lang ito akong truck. Oh. Ganun lang kasimple, guys. Hindi mo kailangan hihingalin. Control your breath. Okay. Thank you. I don't need that one. You don't need these? Yeah, I got mine there. Thank you. Then ganda ng konti. You are my life. You're the man, my feet. Ride control. Yeah. That's it, mga chuy, mga chay. That's how you do it.
That's it, guys. Okay. Whew. Alright. Yun na lang yung kahoy dun. Double check lang bago ako alis. Okay. Tapos na, guys. So nakita ninyo mga chuy, mga chay, paano mag-unload dito sa deck. Then yung sa Q-line, di ba nakita nyo nakahang siya. So dito ibang style din sa kanila. So, parang fully extend to. Naka ano na yan, naka normal height. Lights. Okay, I'm all done. So hindi ko pa alam yung aking reload today, kung saan ako dadalhin ng aking truck, saan kami dadalhin ng aking kapalaran. Clear na ang load, lahat wala na chain. So daghang salamat sa inyong pagtanaw, pag-uban aning akong vlog. Until next time, guys, tapusin ko na tong mga chuy, itong aking vlog. Pagamping mo tanan.